Guys, good morning. Meron tayong bake ngayon. Bali, i-explain ko lang yung sa may oven kasi merong nag-comment sa video ko dun sa may sa paano ko ginagamit yung oven ko na kasi mahina daw yung boses ko. I-explain ko lang ulit ngayon. Bali, may dadagdag tayo para mas malinaw dun sa mga bago pa lang sa mga nagbe-bake. Okay guys, umpisa na natin at sana marinig nyo na yung boses ko kasi alam ko kasi na copyright na yung yung dati kong video. Halos lahat naman na copyright na, kaya halos napapansin nyo naman na hindi ako masyado nag-upload na dahil nga sa mga nangyaring copyright sa akin dahil dun sa background music ko. Naman ako marunong mag-edit ng mga video. Gusto ko lang naman mag-video, mag-share ng mga ginagawa ko, ganun lang. Sana marami pa rin sumuporta sa akin YouTube channel, tsaka sa Facebook account ko na rin. Ilalagay ko na rin dito sa screen. Makikita nyo dyan yung YouTube channel ko tsaka Facebook account, baka sakaling may mag-subscribe o kaya mag-follow sa akin Facebook. Meron din akong TikTok guys, ilagay ko na lang din baka sakaling meron din mag-follow. Sakto may mga order sa akin, magbe-bake din naman ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magsalang para may idea na rin yung mga mag-uumpisa pa lang mag-bake. Sige guys, umpisa na natin. Ayan guys, ito yung oven na gamit ko, Hyundai. Tapos i-set lang natin yung temp ng 175. Tapos yung mode nya up and down kasi sponge cake ang lulutuin ko. Tapos yung pan nya i-open ko na rin. And naka 175. Itutok nyo lang doon sa may puti. Tapos up and down. Tapos yung pan. Tapos yung timer i-set ko lang siya ng sagad kasi paiinitin ko pa to kasi magpe-prepare pa tayo ng mga i-bake natin. Mas mainam kung isang oras nyo na siyang ipipreheat para mas okay. Ngayon nagsalang na ako, pinakita ko naman sa inyo yung mode up and down. Tapos nasa baba siya. Hindi ko na inalis yung nakasahod na kulay itim para mismo hindi dadirect yung init dun sa baking pan natin kasi manipis yung gamit natin. Tsaka para hindi siya agad masunog. And yung timer pala guys, sa cellphone na ako nagta-timer, din ako dito nagbabase. Tapos itong binibake natin sample 17 minutes natin siya i-bake. Pwede nyo siyang baliktarin mga 10 minutes. Baliktarin nyo na siya pero mabilisan lang para hindi agad bumaba yung init ng oven natin sa loob. And guys, paluto na to dahil nagbibiyak na siya. Walang problema dyan kung mabiyak siya kasi pag lumamig yan papantayan, or kung may umbok siya konti, pwede nyo naman siyang tabasin para pumantay. Yung mga natry ko pa lang dito sa up and down na mode, tapos dito siya sa may baba nakalagay yung tinapay, yung bread, tsaka yung ano ba yun, yung cookies, brownies, ano pa ba, yun pa lang ata. Dati kasi nagbe-bake ako dun lang siya sa center, tapos yung mode ko nasa baba lang. Hindi ako nag-up and down dati. Ngayon nagtatry na ako. Tapos ito nagsalang ako sa ibang pan, hindi siya nagbitak. Siguro depende yan sa pan na gamit. Pero wala namang problema kung magbitak yung sponge cake nyo kasi pwede ang gawa ng paraan, natatabasa naman yan. Pagtapos nito, yung next natin i-bake yung red velvet crinkles. Bali magpapalit tayo ng mode, yung ilalim lang i-open natin. Ito yung red velvet crinkles guys. Pinlat ko siya ng konti para maganda yung pagkakaluto niya. Dadapa lang siya ng konti. Kasi kumpara dun sa chocolate crinkles, diba pag bilog siya, binibilog ko yun eh. Pag nilalagay natin dito, dumadapa yun ng kusa. Ito kasi medyo mahirap ipadapa to, kaya pinaplat ko siya ng konti. And guys, 8 or 9 minutes ko lang siya binibake. Tapos nasa center ko siya nilalagay. Yung temp niya guys 175, tapos yung mode lang yung binago natin, yung nasa ilalim lang inopen natin kasi di pwede yung naka-open yung ibabaw, baka kasi maluto pati yung sugar sa ibabaw ng crinkles, pangit na yung kalalabasan. Pag nagluluto din ako ng leche flan, nasa ilalim lang din yung mode niya, tapos nasa center siya nakalagay. Tapos yung merang din ganun din, pero
mababa lang yung temp niya. Nasa 100 or 120. Nasa baba lang yung mode, tas nasa center siya. Ayun guys, siguro kahit papaano na-explain ko naman na yung paggamit ko ng oven. At sana may naitulong din ako sa mga mag-uumpisa pa lang mag-bake. At sana naririnig nyo na rin po yung boses ko. Sige guys, wag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Supportahan nyo rin po ako. Ingat kayo palagi guys. Bye-bye.